afternoon, Life Giver Church. Come on. This is the day that the Lord has made. Amen. So let us all stand up. Let's rejoice and praise the Lord. Come on. Come on, let's all sing, everybody. Everybody rejoice and praise the Lord. Everybody rejoice
that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day. We're alive, let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Sing, we'll rejoice and be glad in it. Hey! Da-da-da-da, da-da-da-da. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. There's a good thing happening. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Sing, we'll rejoice and be glad in it. Sing, we'll rejoice and be glad in it. Yes, Lord. Yes, Lord, we will rejoice, Lord. We will praise you, God, Lord. Come on, let's continue in the presence of worship. Yes, Lord, we thank you, Lord. Lord, we continue to worship you, God. Lord, thank you for your love. Thank you for the cross, Lord God. Lord, this afternoon we will gonna sing how worthy is your name, God. Lord, we will gonna sing how beautiful is your name, Lord Jesus. Come on, church, let's continue to worship God. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for.
Pumasok ka po sa lugar na ito. Holy Spirit, malaya kang kumilos sa lugar na ito. Lord, fill this place with your presence. Right now, church, let's open our lips. If you have the gift of praying in tongues or praying in the Spirit as a church, right now, let's open our lips. Let's soak. Babad tayo ngayon as we prepare our hearts to hear God's word. Open our lips and pray. Let's invite the presence of God. Lord, babaan mo kami ngayong hapon na ito. Lord, we cannot afford, Lord, na hindi ka namin maranasan. We cannot afford to continue na hindi kami basag, na hindi kami handa. Come on, raise up your hands and let's ask for the Spirit of God na bumuhos ngayon sa lugar na ito. From the front to the back. Lord, we beg for your presence. Lord, we beg right now, Lord, babaan mo kami. Lord, umulan ngayon ng presensya mo. Church, the Spirit is here. The Spirit of the Lord is here. Babad ka for 1 minute. For 1 minute, babad ka ngayon. Binabasag ka ngayon ng Diyos. Binabasag ngayon ang puso mo. Let incense arise in this place. The incense is your worship. The incense is your prayer. And so let prayer and worship arise. Arise. Let prayer and worship arise in this place. Come on for 30 seconds more. Nagsisimula pa lang tayo, pagod ka nang mag-pray. Nagsisimula pa lang tayo, pagod ka na. You are more than a physical being. You are a spiritual being worshiping the Spirit of God. Lord, ready us. Lahat ng nakataas ang kamay ngayon, Panginoon, ang panalangin namin, ihanda mo kami. Let us ready us, Lord, to receive from you. Ready our hearts. Alisin mo yung espiritu na nagre-resist. Lord, we are open. Ang spirit namin ngayon, Panginoon, ay ready mag-receive from you. Prepare our hearts. Prepare our minds. Again, God, we break all the barriers for us to experience you. We are here to be changed. Nandito kami para ikaw ay maranasan, Panginoon. And we are here to worship the living God. And so, let incense arise. Let incense, let worship arise. Let prayer arise in this place. Let us continue to worship God. Let's sing this song once again. Come on, let's continue to worship. Come on, let's sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
You deserve all the glory. You deserve all the glory, Lord. Come on, for the last time. Palakpakan po natin. Pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Lord, we worship you, we love you, we praise you in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Whew. Thank you very much po sa ating Life Giver Worship. Palakpakan po natin ang team na linggo-linggo na lang po tayong nililid sa presensya ng Diyos. Amen po. So we appreciate you, worship team. Sino pong hiningal pero nag-enjoy sa ating worship time? Sige po, nakaupo na kayo pero sabihin niyo po sa katabi niyo, I enjoyed worshiping God with you. Alright, so what a beautiful and rainy Sunday. We appreciate you po for coming sa ating simbahan. Kahit na umulan, nilaban po natin ang biyahe. Amen? Walang baha ang makakapigil sa atin na magpuri. So, welcome po to Life Giver Church. This is our 1 p.m. service. Again, sabi mo naman sa nasa likod mo, welcome! Happy Sunday! Ayan po. And so, right now, we want to take this time to welcome all our VVIPs in the house. Okay, meron po ba tayong mga new friends? If meron po kayong nakikita dyan ng mga new faces, magaganda at gwapong bagong kaibigan natin, mag-hi po tayo sa kanila. And if ikaw, alam mo na first time mo sa church, can I invite you to stand up? Meron po ba tayong new friends? Yan, no? Baka nahiya lang pa silang tumayo. But we wanna tell you po that we are more than a church. We are a family here. And so gusto po namin kayong makasama, no, sa journey nyo po with the Lord. So mamaya po ang ating Connect friends will contact you. We'll get some information. Okay po. So right now, meron lang po akong 3 importanteng announcement. Kaya po, ready nyo po ang inyong mga calendars. Ready na ba? Ilan po yung announcement natin? Ilan? 3 lang, so huwag nyo po itong kakalimutan. Ready na po tayo? Yan, unang-una po sa ating Life Giver News is this. Number 1, our Central Youth Camp. Kaya sino po ang excited dyan? This is happening po on July 4, 5, and 6. That is Thursday, Friday, and Saturday. So we are calling all Central Youth. And yan, mangyayari na po ang ating kauna-unahang Central Youth Camp. Ito po, no, ang regular price po niya is 4,000 pesos only. Pero meron po tayong early bird promo for 3,700 pesos. So unahan na po tayo dyan, i-avail po natin ang ating early bird promo. Okay po ba? So to register, visit lifegiverchurch.ph/youthcamp. Sino po ang excited sa camp natin? And tinatawagan din po namin lahat ng mga young professionals. Baka naman, no, hipuin kayo ng Panginoon to sponsor the youth. I pray, no, meron sa inyo kakausapin na magpapadala ng youth sa ating camp. Amen? Pwede ko po bang marinig ang amen ng mga young pro? Amen. Lahat ng nag-amen, magsusponsor. Okay? Padala po natin kasi grabe po, matindi po ang gagawin ng Diyos. This is more than a camp. This is a life-changing event na babago po sa buhay ng mga kabataan ng ating simbahan. Alright? So pangalawa po sa ating announcement is this. Our Moses Staff Conference. Yan. So para po yan sa lahat ng ating mga pastors and leaders. No, explore Moses' leadership perspective in managing churches and learn advanced sermon techniques to elevate your shepherding skills. Ang key topics po natin dito sa Moses Staff Conference includes strategies for handling problematic life group members and monitoring church progress and outreach efforts. So again po, this conference is open for all pastors and church key leaders. May good news po ako at bad news. Bad news po muna, no? Good news siya, pero medyo bad. Ang good news po natin is sold out na po ang ating on-site participants. Pero ang good news pa natin is nag-open na po ang ating online registration. So sa mga hindi po nakaabot on-site, kasi puno na po, so June 8 po yan, punong-puno po tayo ng pastors and leaders. Sa mga hindi umabot, pwedeng-pwede po kayong humabol via online attendance. So,
If you want to join, register po at www.lifegiverchurch.ph/mstaff. So don't miss the opportunity to enhance your church leadership skills. So makita-kita po tayo on June 8, 9 to 5 p.m. Okay, nalista niyo po ba yan? And third and last announcement po is our VIP night. Okay, sa VIP night po natin, for everyone's information, dito po natin dinadala, dito po natin ini-invite lahat po ng ating new friends. So kung meron po kayong new friends, kahit na mula nung January na isang beses lang umattend, 2, 3, hindi pa nakaka-attend ng VIP night, papuntahin po natin dito because sa VIP night po natin formally, ini-introduce or pinapakilala po ang ating simbahan. Kaya very important po na lahat ng new friends natin ay napapadala po natin dyan. So we will be having our VIP night on June 22, 2024, 7 p.m. sa roof deck po natin. So nalista po ba yung 3 announcements? Palakpakan po natin si Lord. Progressive po ang Diyos ng ating simbahan. Kaya naman po I believe na nalista nyo na yan. And so lahat po ba tayo nag-enjoy sa worship? There's another way po of worshiping the Lord. Naniniwala po ba kayo dyan? And invite ko na po dito on stage. Kanina narinig ko na po yung testimony kung paano talagang gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. And so we're excited to once again hear once again from one of the Ictus Satellite leader of Life Giver Camias, Kuya or Sir Janjo Noche. Yan. Good afternoon, Life Giver family. Yan. Salamat po. Yan. Good afternoon again, Life Giver. Okay, ako lang yung masaya na nandito ako. Sana masaya rin kayo, no? Yan. Good afternoon, Life Giver family. Yan. Tanggalin nyo naman yung kaba ko, di ba? Pero ako po si Janjo Noche from Ictus Satellite, Life Giver Camias, no? At ito po ang isa sa pribilehiyo ko na i-share ko sa inyo, yung giving testimony ko. Napunta po ako sa Life Giver Church year 2010. Naalala ko, student pa lang ako noon, parang kagaya nyo rin. Sa tuwing uma-attend ako dito, Wednesday fellowship pa yun, tsaka Sunday fellowship, naalala ko, yung mga kabataan kagaya nyo, pag sinasabing giving time, nagtatakbuhan sila. And out of curiosity, sabi ko, ba't sila nagtatakbuhan? Giving lang naman. Kasi yung pinanggalingan ko simbahan sa Katoliko, minsan baryahan pa di ba? Dito, balyahan, magkakapagbigay lang. So sabi ko, ano kayang meron? At nalaman ko, na totoo pala na sa tuwing nagbibigay tayo kay Lord, ibibless niya tayo, no? Sa lahat ng aspect ng buhay natin. Patunay nito, yung 4 na kursong natapos ko po sa college, kasama po yung aking master's degree. Hanggang sa nagkaroon po ako ng trabaho bilang college professor, ako pa isang college professor by profession, at masasabi kong ito talaga yung dream job ko, ito yung gusto ko. Dito ko na rin nakilala yung babaeng nagpatibok sa aking puso. Nikalega ako. Okay naman yung finances ko bilang professor. Sa katunayan pa nga niyan, nagpaplano pa ako magpakasal noon sa girlfriend ko. At that time, naniniwala ako na yung trabaho ko kaya niyang bayaran lahat ng gastusin sa kasal. And kahit yung pagiging buhay mag-asawa. Hanggang sa isang araw, gumuho yung mundong kinagagalawan ko dahil pagpasok ng 2020, dumating na yung pandemic. Yung trabahong minahal ko ng maraming taon, nawala sa akin. Hanggang unti-unti na rin naubos yung mga naitabi kong pera. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. By faith, nag-propose pa rin ako sa girlfriend ko. Kasi akala ko ilang months lang yung pandemic, yung itatagal niya. Take note, nag-propose po ako sa girlfriend ko. 300 pesos lang yun naman ng wallet ko. Kaya sa social media, kung in-hype nyo yung 299 na sing-sing, hindi po yun yung basehan ng pag-ibig. Nung time na yon, nung nag-propose ako kay Janine, dahil wala akong kapera-pera, pagkalabas ko ng sing-sing, sabi ko, will you marry me? Ang sabi niya, saka kumuha ng pambili niyan. Di ba? Imbis na yes yung isagot, ang sinabi niya, saka kumuha ng pambili niyan. Pero, dahil sa tulong ng Life Giver family, na buong suportang tumulong sa akin sa proposal ko, she said yes. Kaya naman, yung buong pandemic na yon, tuwan-tuwa ako kasi alam ko ikakasal na ako. At habang lumilipas yung mga araw, mga buwan,
mga taon, dumating sa point na ilang buwan na lang ikakasal na kami. 3,000 pesos lang po yung laman ng wallet ko. Dumating din sa point na sinabi ng fiancé ko na wag na muna nating ituloy yung kasal. Kasi kulang yung pera natin. Pero sabi ko hindi. Alam ko magpo-provide si Lord. Alam ko gagalaw si Lord. At naniniwala po ako sa mga youth dito na kapag si Lord yung sumulat ng love story ng buhay nyo, siya yung pinakamagandang love story. Dahil siya yung author ng pag-ibig. Hindi rin ako tumigil sa pagbibigay. Sipin nyo to, 4 na kurso yung tinapos ko, pero sa kalagitnaan ng pandemic, naging Grab driver po ako. Kahit 500 piso na lang po yung kinikita ko sa pamamasada dahil pandemic, hindi ito nakatinag sa akin para patuloy magbigay kay Lord. Nakita ko yung faithfulness ni Lord. Sa pagiging Grab driver ko, minsan nakakapagbenta pa ako ng sasakyan at mga bahay. At sobrang na-bless ako ni Lord. Kasi yung ilang buwan na lang na 3,000 lang yung pera ko, nabayaran po namin lahat na expenses sa kasal. At ang kagandahan pa nito, nahigitan pa ni Lord yung ini-expect naming kasal. After 10 months, nung kinasal kami ng asawa ko, binayayaan kami ni Lord ng baby. Excited kami. Kasi ito yung first baby namin. Kaso nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, 8 months na yung baby namin. Halos 3 weeks na lang, makikita na namin siya sa mundong ito. Pero, nawala po yung heartbeat ng baby namin. Sobrang sakit po. Kasi excited na po kaming maging magulang. Dumating sa time na tinanong ko kay Bishop, Bishop, bakit ba nangyayari sa amin to? Faithful naman ako kay Lord eh. Ang sinagot lang sa akin ni Bishop, anak, hindi ko alam. Ang alam ko lang, dapat magtiwala tayo kay Lord. Yun lang yung tangay mong gagawin. Sa gitna ng pagdadalamhati namin mag-asawa, tumawag sa akin yung boss ko, yung dati kong boss. Sabi niya, pwede ka bang sumama sa team ko? Naghahanap kasi ako ng property specialist. Nung una, ayaw ko pa. Kasi gusto kong samahan yung asawa ko sa pagdadalamhati. Gusto ko samahan siya kasi gusto ko nandun ako sa tabi niya sa mga oras na yon. Pero hindi na rin mawawala sa isipin ko na 200 pesos na lang yung kinikita ko everyday. Pero kahit 200 pesos na lang yung kinikita ko everyday, patuloy pa rin ako nagbibigay kay Lord. Tinanggap ko yung job offer sa akin, kahit maliit yung sweldo. Pinag-pray namin yung mag-asawa. At kami mismo hindi makapaniwala dahil bumuhos yung pagpapala sa amin, mag-asawa. Bilang property specialist, buwan-buwan po ako nakakabenta ng mga kondo at mga house and lot. Patuloy na rin po akong binibless ni Lord kasi sa span lang ng 6 months, binigyan po ako ng mga kabi-kabilang award katulad ng Rising Star, Top Agent, and sa record-breaking promotion po, na-promote po ako as Senior Property Specialist. Sa mga nasa sales dito, alam niyo po na hindi madali yun, napapromote sa loob lang ng 6 na buwan. Dito na po papasok yung life verse ko na Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything will be added unto you as well. Sa panahon na malaki ang pangangailangan mo, unahin mo si Lord. Sa panahon na malungkot ka, unahin mo si Lord. Sa panahong walang-wala ka na, unahin mo si Lord. Dahil sa mga panahong ganyan, sa mga pinagdadaanan mo, makikita mo kung paano gagalaw si Lord. Sa mga tao dati na nandito ngayon, lagi tayong nagpipray kay Lord specifically. Kapag nagpipray tayo ng gift na galing kay Lord, alam natin kung ano yung itsura ng cover ng regalo, na may ribbon, may flower pa sa ibabaw. Masyado tayong specific, kaya kapag binibigyan tayo ni Lord ng iba yung gift wrap, hindi natin na-appreciate. Pero once na pag binuksan mo yung gift wrap, ganon din yung laman, or even more, mas maganda pa. Learn the difference between good and best. Yung plano mo sa buhay mo, good yan. Pero lagi mong tatandaan na si Lord, mas best yung plano niya sa buhay mo.
Hindi mo deserve yung good. Deserve mo yung best na ibibigay sa'yo ni Lord. Kaya, Mami, yung baby na nawala sa amin, pinalitan ni Lord ng mas malusog na baby. 5 months na pregnant na po yung asawa ko ngayon. And naniniwala kami na may mas gagawin pa si Lord sa amin at sa inyo. Ang susi lang nito ay magtanim kayo kay Lord. Kaya pwede ko ba kayo anyayahan sa isang maiksing panalangin? Okay, let's bow down our head. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, na kami ay tinipon mo, Panginoon, upang magsilbi sa'yo, magpuri sa'yo at magbigay sa'yo, Panginoon. Lord, hindi ka nakatingin sa amount na ibibigay namin, Panginoon, kundi nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Lord, ngayong linggo, Lord God, merong promotions, merong breakthrough, may blessing upon blessing na ibubuhos mo sa bawat isa. Yung mga sakit, Lord God, ay gagaling, Lord God, at may mga relasyon na maayos in Jesus' name. And I know, Lord God, na lahat ng desire ng puso ng mga taong ito, Lord God, ay pagkakaloob mo. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Life Giver family, let's give. Pinakamalakas sa palakpak. Thank you, Lord. Pwede bang magbatian muna tayo? Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, alam mo, paganda ka ng paganda. Paganda ng paganda yan. Amen. Thank you, Jesus. Janjo, ba't ganon? Wala akong masabi. Baka magkamali ako. Amen. Pero, grabe, from glory to glory. Sino rito nakikita ninyo ang inyong mga buhay nag-i-improve? Diba, paganda ng paganda, palalim ng palalim, pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman. Yan, basta pera, malakas ang inyong mga boses. Amen. Diba, paapoy ng paapoy. Thank you, Jesus. And, thank you, Lord. Let's pray. Sige po, tayo po ay manalangin dahil naniniwala po ako may gagawin ng Panginoon po sa atin ngayong araw na ito, no? Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Isang Sunday na naman, Lord God, na pupunuin mo kami, na may gagawin ka sa aming buhay, nagagalaw ka ng matindi sa aming mga puso. Tulungan mo kami, hindi lang matawid ang linggo na ito, Lord God, but to savor this moment because you are here in this place and you're gonna do something to our lives, to our souls, to our hearts, to our minds, Lord God, to our beings, Lord, to our spiritual lives. And naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, na basta uhaw kami, basta gutom kami, katatagpuin mo kami.
Lord, inaalis po namin ng familiarity sa lugar na ito. Na ang thinking namin, dadaan na naman ang linggo, okay, itawid na lang natin ito. No? Tulungan mo po kami, Panginoon, maging desperado, maging bukas sa gagawin mo. Dahil naniniwala kami, ikaw lang talaga ang kayang gumalaw sa aming buhay. Salamat po, anoint our service. Kanina kapag gumagalaw, sa aming worship, sa aming giving, even sa announcements nga, sa lahat na nangyayari po, sa Sunday na ito, nandito ka, and we want more. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen and Amen. Come on, pinakamalakas sa palakpak. Thank you, Jesus. It's so nice to be with you again. Sino to? Hey, welcome, Samboy! Abo, teka tayo, i-welcome natin ang mag-asawang to. Amen. From Japan, tayo naman kayo. Talaga naman, ang Sam Tours. Uncle Sam Tours. Amen. And grabe ang inyong, ningning sa mukha. And I'm so happy to be with you. At ito nga ang maganda sa may salamin na. Diba? Dati, madami nagtatampo na parang hindi ko kayo nakikita. Naku po, bulag po ako. At ngayon, nakikita ko na yung mga nagdadaldal, mga maiingay, at wag po kayo matakot, hindi ko po kayo i-call out. Yeah, I love you. Amen. Thank you, Ervic. Thank you, Lord. Uy, lovely. Ayan. Di ba? Masaya ako. Uy, anong pangalan nito mga to? Hi, what's your name? Okay. Mga kapatid ko po, hindi na po kami nagkikita at magkakakilala. Thank you, Jesus. Amen. Pas Miko, grabe powerful worship. Palakpakan po natin ang worship team. Thank you, Jesus. Pasensya na kayo, na-enjoy ko lang yung salamin ko. Amen, na nakikita ko po kayong lahat. Ate Dayan, wala pang asawa? Amen, malapit na, okay? Ivan, nandiyan, kita. Yun na nga mamaya i-interviewin ko na naman to Sana walang ginawang, alam mo, ang prayer ko ngayong taon, siguro mga 10 sanang ikasal. Amen. Sa Life Giver Central. Kasi magugulat po kayo yung, diba, mabilis na pagtatagpo, okay, yung sinagot ka na mabilis, engagement mabilis. Amen. Sana po madami pong ikasal ngayong taon na to sa pangalan ni Jesus. I receive. Sabi ng iba, Jesus' name. Kunyari ka pa, kaya wala nanliligaw sa inyo. Ay dahil nagpapakita kayo ng signal na hindi kayo ready. So magpakita kayo ng signal na ready kayo. Okay? Kunyari, pag tinanong kayo, single ka pa? Oo, but waiting. So it creates a signal na, uy, diba, hindi mo man katabi mapapangasawa mo, but it creates a signal na ready ka na. Pero kunyari, tinanong ka, single ka pa? Diba wala ka pang asawa? O diba okay lang ka mag-aasawa? Ay hindi, nagsiserve pa ako kay Lord, wala pa akong time. Diba, tsaka na yan. Pero sa loob-loob mo, Lord, sana dumating na siya, it will not create a signal na ready ka na. You know what? Nung ako po'y naligawan, nung nagkikreate na ako ng signal, ito ba yung topic ko? Nung nagkikreate na ako ng signal na ready na ako sa pamamagitan ng pagsagot ko sa mga simpleng tanong lang. Ayan po, nakapangasawa naman tayo. And so ayusin po natin ang mga sagot natin. Hindi yung, in Jesus' name, Pastora. Nako, it will create a negative signal. Amen. Thank you, Jesus. Today, I'm gonna share about, iba po ang topic ko. Hallelujah. Okay. I will be sharing about boldness to evangelize. Boldness to evangelize. Kanina po, ang ating MC ay madami po siyang pine-present sa atin ng mga gawain ng simbahan. And ang dami po nating mga activities that will enhance our life, our spiritual lives, that will make us go deep
in our faith in Christ. And I believe, ongoing din ang ating Victorious Life, tama? Ongoing din ang ating School of Discipleship. At madami pang activities, no, to enhance our life. But, ang tanong ko po sa inyo, ano ba talaga ang purpose ng simbahan? Ano ba ang purpose ng mga events po natin, katulad ng ina-announce kanina, at ng ating mga discipleship classes? Ano ba ang purpose? Bakit tayo nagmi-meet together? Sino rito part ng life groups? At lahat tayo, halos karamihan, tayo po ay part ng life groups. Tayo po ay part ng simbahan ni Lord. Now, why does church exist? Tinatanong niyo ba yan sa inyong mga sarili? Is it just for self-growth? Is it just to make our lives better? Is it just for fellowship? Alam mo, kaya ako nasa simbahan na yan, kasi grabe ang camaraderie, diba? Grabe ang bonding, at alam mo yung may mga barkada, na you will belong, na tatanggapin ka, okay? At diba, magiging ally mo, help mo, partner mo in going through life. Tama po lahat siya, no? Definitely church is for self-growth. Definitely church is for fellowship. But kung hindi po natin matutumpok ang rason bakit may simbahan, and that is to save lives out of hell, then we're missing the point. If you think that you are just attending for self-consumption, if you think that you are just attending, no, for your enhancement, for your growth, for you, for yourself, then I want to tell you, you will miss the point. Para saan ang activities? Para saan ang training sa church? Bakit tayo nag-gather dito? Okay, bakit every Sunday may assembly? Why? Because we are called for something better, and we are called for something greater. And I just pray that the Lord will open our eyes, and the Lord will remind us, amen, na oo nga, Lord, tulungan mo ako na hindi maging selfish. Madami mga kaluluwa sa labas ng simbahan namin na nangangailangan ng tulong, na nangangailangan ng salvation. And tulungan niyo po na maging agent kami. And the reason why the church exists is because of what? Of this. Amen. Look at this in Acts 1:6-8. Parang tumahimik po kayo. Para nung love life ang pinag-uusapan, masaya kayo. Taas ang kamay na excited pa rin. Amen. In Acts 1, okay, 6-8, and tingnan po natin dito, sabi po rito, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Ang background po nitong babasahin po natin ay si Jesus Christ po dito ay nabuhay na. Okay, nabuhay muli. Wow. Okay, and definitely, excited ang kanyang mga disciples. Bakit? Si Rabbi, diba, ang aming teacher, yung kiniklaim niya ay ito na nga nangyari na. At nabuhay siyang muli. And they're excited. Okay? Kaya ito po ang tanong nila. Sabi nila, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? So ang kanilang tanong is ano Lord, panalo na ba? Panatalsikin na ba natin ang, diba, ang mga Romano na inaapi tayo? Okay? So ang nakikita po nila ay, diba, ay hindi beyond. No, hindi po nila nakikita ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita nila yung current na pangangailangan nila. So he said to them, it's not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria,
and to the ends of the earth. At magugulat po kayo in verse 9, and he said this, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Pambihira. Grabe, sunod-sunod. Diba? Walang awa to, walang commercial break. Diba? Pagkatapos itanong, yung tanong na hindi mo alam kung ano ang point, amen, malayo, okay, sa rason, bakit namatay at nabuhay si Kristo. So, nirelease niya yung totoong purpose, and then, siya po ay nag-ascend at hindi na nila nakita muli. At ang pangako naman ay babalik siya. Hanggang ngayon po, okay, ay hinihintay pa rin po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. So in verse 6, the question was, tatalunin na ba natin ang Romano na yan? Hello? Ano ba, magtatayo ka na ba ng kaharian, Lord? Tama-tama, disipulo mo kami. Diba? At patay ang mga yan. At sinasabi ng Panginoon sa kanila, anong tingin mo? Ang tinatayo ko ay temporary kingdom? Ang sinasabi ni Lord, hindi yan ang ultimate agenda ko. Bakit ako dumating dito sa lupa at namatay? At ngayon na nga eventually nabuhay. Hindi yan ang aking agenda. Because madami sa atin, okay, nakikita lang natin si Lord as hero of our current situation. Tama po ba? Not, Lord, pwede ba isalba mo ko sa kahirapan? Lord, di ba pwede ba, Panginoon, na pagalingin mo ko sa aking sakit ngayon? Walang problema. Di ba? The Lord is inviting us to come and see His works, His miraculous works. At talagang ang heart ng Panginoon is pagalingin tayo, iahon tayo sa kahirapan. Amen. Amen. Ialis tayo sa depression. Pero sabi ng Panginoon, see the helicopter view. Because hindi lang ako namatay at nabuhay para pagalingin ka lang sa sakit mo. Sino rito yung, di ba, gumaling nga sa sakit, pero hindi naman naligtas at eventually namatay din at napunta sa impyerno. Ang pakay ng Panginoon ay hindi yung gumaling ka lang sa sakit mo. Ang pakay ng Panginoon ay iligtas ang kaluluwa mo. At yan ang ultimate agenda ng Diyos. Na hindi ka lang pagalingin sa depression mo, pero pagalingin niya yung sin problem mo nang ikaw ay maligtas. And so sabi niya, sandali lang, that's not the whole point. Hindi, you are missing the point. Hindi temporary kingdom ang tinatayo ko. Kaya ang sagot niya, it's not for you to know the times or the dates the Father has set by His own authority. And ito na sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So sinasabi ng Diyos ganito, my agenda is souls. I will empower you to save souls. Ako ay namatay, tapos nabuhay muli. Bakit? Because ang agenda ko talaga ay magligtas ng mga kaluluwa. At dahil ako'y papanik na, you will receive power for you to save souls on my behalf. Kaya po hindi niyo po napapansin. Bakit ganun? Parang I'm living an ordinary life. Sino rito ang parang, di ba? Parang, Lord, bakit ganun? I'm just living an ordinary life. Lord, bigyan mo naman ako ng power. Ang sagot ni Lord sa'yo, para saan? Ba't kita bibigyan ng power? Kasi may purpose sa power. Ano ang purpose ng empowerment kung walang paggagamitan? Yung ikaw malaman mo lang, kay ma-witness mo yung existence ko, death and resurrection, ay hindi lang po nagtatapos dyan.
I want to empower all of you, not just the pastors, not just the coaches. I want to empower all of you, as in you, yes, you, to testify. Ano ngayon kung alam mo ang salita ng Diyos, dami mong memorize na verses sa Biblia. O ano ngayon kung committed ka sa fellowship, o na-attenan mo lahat ng trainings. It doesn't end there. Ang gusto ng Panginoon, you will ultimately receive power. Why? There's a purpose. Nga pala, kung uupo ka lang sa church, para saan ang power? Hindi ka bibigyan ng power. Hello? Kung magiging mabait ka lang, hindi ka bibigyan ng power. Sa totoo lang, yung banal na Espiritu Santo, pagtanggap mo kay Christ, ginawa kang mabait niyan. No, dahil tinanggap mo si Christ. Pero iba ang empowerment ng banal na Espiritu Santo. That is for witnessing. Pwede ba power lang pero walang witnessing? Hindi po. There is purpose for the power. Hello? That's not for self-consumption. Mga kapatid, we have a commission to do. Okay? Kudos sa lahat ng nagsuserve sa church. Amen. Talagang grabe po ang commitment po ninyo. Okay? Lahat ng consistent every Sunday. Kudos po. But it's time to bring your commitment to the next level. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Alam niyo po, kung hindi niyo po magigets ito, pag namatay po kayo, wala pong masyadong taong iiyak. Konti lang. Tasa kami na gusto maging impact. Yung pag namatay ka, madaming, alam mo yun, dadalaw sa iyong tawag dito, libing. Hindi para i-check kung buhay pa ba o patay. Patay na. Yes, thank you, Lord. Madaming dadalaw sa iyong libing. Okay? 'Di ba? Dahil sila ay umiiyak. Dahil ikaw ay nagbigay ng impact sa kanilang mga buhay. Hello? Hello? Alam nyo, spiritualize natin ang mga bagay-bagay. Dapat ang may gain sa atin, dapat ang may point sa atin. Point, ibig sabihin, 1 point, 2 point, ay hindi yung, nakabili na ako ng sasakyan, 1 point. Ay, nakabili ako ng brand new car, TV, 1 point. May bahay na ako, 1 point. Dapat may point sa atin yung, wow, grabe, nakapagtayo ako ng business. Tapos, nadala ko yung mga employees ko sa Panginoon. Points yun for me. Nakapagtayo ako ng bahay. Tapos, nag-open ng life group doon sa bahay. Points yun. Hello? Hello? Diba, dapat hindi lang ang points. Kaya sabi ng Bible, godliness with contentment is great gain. Ano ibig sabihin yun? Noon, great gain dapat para sa atin is yung, wow, may honor ako sa school. Okay, may plus, madami rin akong classmates na nasyaran at nadala ko sa Panginoon. Godliness with contentment is great gain. Dapat yun ang may plus sa atin. Kaya po ngayon po, ine-expose po ako rin ni Lord sa mga milyonaryo, mga milyonaryo that they are testifying. May isang milyonaryo nag-chat sa akin. Milyonaryo po ito, literal. Sabi niya, Pas, please pray for me. In-invite na ako ng mga ibang CEOs din mag-masterclass sa kanila para ma-share ko sa kanila yung ginagawa ko sa business ko. Please pray for me kasi plus sa akin, yung ma-convince ko sila mag-start din ng life group sa kanilang mga companies. And syempre, plus sa akin yung madala ko sila sa Panginoon. Because yung CEO na yon ay may life group sa company niya. We have a commission to do. May problema po tayo. Amen. Kung puro
kabeg. Pag pumupunta tayo sa church para tumanggap, kapatid, panahon na para magbigay. Kapatid, panahon na para mag-share. Kapatid, panahon na para mag-impact. Taas ang kamay ng gusto maging impact. Yung buhay mo may impact. Amen. At hindi mo kailangang magsalita, hindi mo kailangang maging pastor for you to make an impact. I cannot go, okay? Or I cannot be assigned where you are. You're the pastor there. Hindi ko kayang araw-araw pumasok sa bahay mo, ikaw ang pastor dyan. And the Lord wants us to open our eyes and say, hey, I have a commission to do. Wala na po akong oras. What is a witness? A witness is someone who sees an event or crime take place and gives testimony about it. So sabi niya rito, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my, come on, and you will be my, and you will be my, and verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Grabe, mga kapatid. Alam nyo, ayoko na tong i-preach, kasi gusto ko, ma-entertain kayo. Pero sabi ni Lord, hindi ka magpe-preach to entertain them. You will preach to tell them the truth. This is the last word of Christ before mawala siya sa mundong ito at hanggang ngayon, inihintay po natin na kanyang pagbabalik. Alam niyo po, napaka-importante po nung huling habilin. Ikaw na lang mamamatay ka na. Alam mo, diba, 5 minutes na lang kang mabubuhay. Magjo-joke ka pa ba? Definitely, yung huling i-release mong salita ang pinakamahalaga. At yung mga huling habili na mga mahal natin sa buhay, yung huling sinabi niya, ini-embrace po natin yun eh. Kasi alam natin na mahalaga yun. At inintensyon ng Panginoon, look at this. This is the last word, sabi niya. Be a witness. Amen? Church attendance is good, but it doesn't end there. Acts 4:12, salvation is found in no one else. O baka hindi na po kayo convinced dito. Sa kakascroll ng TikTok, kakascroll sa social media, at madami nang nag-convince sa inyo na may iba ng way to heaven. Hello? Especially, grabe ngayon, ang matinding evangelist ngayon ay ang New Age. Just manifest, mga ganyan. Diba? Manifest your way to wealth, etc. At maraming way not to be saved. Amen? Baka kandidato din kayo na alam mo naman yung kamag-anak ninyo, hindi naman naligtas. Pero sasabihin mo, nasa langit na siya. Alam mo namang hindi niya tinanggap si Christ eh. Pag hindi niya tinanggap si Christ, alam nating hindi yan ligtas. Kaya maganda, imbes na ipag-pray din yung kagalingan, maganda yun. Ipag-pray din natin salvation. Dumalaw sa ospital, okay, bago ipag-pray ng kagalingan, ipag-pray po ninyo ng salvation. Why? Because salvation is found in no one else. Amen? At sabi niya, ito ang susi, ito ang gateway ng tao to heaven. Matthew 4:19, sabi po rito, come follow me and I will make you good people. Ang sabi ba yan sa Matthew 4:19? Come and follow me and I will make you a godly person. Those are good. But sabi niya, come and follow me and I will make you fishers of men. I will make you something that you are not yet. And you will become a fisher of men. You will see yourself impacting lives. Hallelujah! You will see yourself, amen, okay, bringing hope, bringing help, and comfort, and bringing Christ to the people around you.
spiritualizein po natin ang mga bagay-bagay. Ito ba baka may kumontra sa akin? Mga estudyante, taas ang kamay. Bakit sa tingin mo nasa eskwelahan ka? Para mag-aral, tama po ba? Pero pwede ba, sabi ng Bible, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Pwede ba nasa kingdom of God, And what is the kingdom of God all about? The kingdom of God, diba, is all about saving lives. That's the work of the kingdom of God. Pwede nasa isip natin, alam mo, nasa school talaga ako para mag-aral. Pwede, nasa school ako para mag-preach. Nasa school ako, why? Because God has placed me here. That's why, mag-aaral ako na mabuti, and I will do good here. Hindi ako malilate. Makikipagkaibigan ako. Why? Because my main purpose is not just to study. My main purpose is this, is to preach the gospel. Kailan ang huling pinag-pray mo ang campus mo to be saved? Huwag nating unahin ang mga bagay-bagay. Huwag nating unahin ang mga bagay na material o temporal. Kasi masyado na tayong consume sa temporal things Kaya ang gulo-gulo ng buhay natin, tingin mabuti sa akin. Sino rito makapagsabi, ang gulo na ng buhay ko? Kasi hindi na natin sinispiritualize ang mga bagay-bagay. Bakit ako may business sa lugar na to? Bakit madami akong empleyado? Bakit ako nagtatrabaho sa company na ito? Bakit ako pinapadala ng Diyos sa kahit saang lugar? Spiritualized things, aayos ang buhay natin. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Wala na po akong oras. Now, bakit? Amen, bakit? Wala tayong boldness. Okay? Or should ito magandang tanong, bakit hindi tayo nag-share ng gospel? I think ang sagot is nawala na tayo ng boldness. Who wants to recover their boldness? At dito na po ako mag-focus and then I'm gonna pray for you. 3 keys to becoming bold in evangelism or witnessing. Kasi alam ko kayo'y convinced that I should evangelize. Amen. But I think ang kulang sa akin ay ang boldness. Then, paano natin marirecover ang ating boldness? Unang-una is this. Tasa kami na gusto maging bold. Hindi ang ibang bold ang nasa isip nyo ata. Okay, tasa kami na gusto maging bold. Ang sino po convinced na mukhang ang problema nila boldness? Type nyo nga online, send me. Send me. Send me. Lord, send me. And paano po ako masisend? Lord, give me boldness. Unang-una is this. Taas na kamay ulit, gusto maging bold. 3 keys to becoming bold in evangelism. First is this, to live a righteous life. If you want to be bold, ang ganda-ganda na sinasabi mo, ang ganda ng introduction mo, convince ako pero I don't think magagawa ko yan. I am not bold enough. You know why you're not bold enough? First, look at this. In Proverbs 28 verse 1, sabi rito, the wicked flee, though no one pursues. But the righteous are as bold as a lion. Yung gumagawa daw ng masama, wala namang humahabol, pero tumatakbo. Hello? Para palaging tamang hinala. Diba? Walang confidence, nagtatago. Diba? Bulbulol. Amen. May tumatawa. Diba? But the righteous, you want to be bold? Live a righteous life. You know, when there is a lack of boldness, there could be a compromise. Kung gusto mong makita ang sarili mo na bold, gusto mo ang sarili mo na makita ang sarili mo na punong-puno ng kapangyarihan, that you are
touching lives, that you are healing lives, praying to people. You are so on fire, filled with the Holy Spirit. Then, sandali lang, gusto kong malaman ninyo that holiness produces boldness. Kung gusto mo maging bold, then, sandali, you need to check your life. Living according to the Word produces boldness. Holiness produces boldness. Kapag nahihiya ka, pwedeng may hold pa ang kalaban sa'yo eh. Nahiya ako mag-share ng gospel sa eskwelahan ko. Bakit? Pasaway ako dyan, baka pagtawanan ako eh. O baka sabihin, sino ka ba? Lagi ka nga late, bully ka nga rito. Bakit hindi ka naman nag-share ng gospel kung nasan ka man ngayon? Kasi alam mo na hindi ka nagmo-model. Kaya nahihiya kang i-share ang gospel. Si alam mo, hindi naman ako model eh. Kailan yung huli kang bold? Yung walang nakakakilala sa'yo. Tama po ba? Diba? At diba wala nakakakilala sa'yo, bold kang nagkikwento. Pero kung alam mo, sa harapan ng mga tao, kilala ka. Diba? At alam lahat ng mga pinagagagawa mo, definitely you will be shy in sharing, diba, your faith. Hello? Every single one of us must allow God to search us. Psalms 139:23-24, sabi dito, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Lord, search mo yung heart ko. Kasi God, gusto ko magampanan eh. Yung last habilin mo eh. Di ako nag-model sa pamilya ko. Di ako nag-model sa school ko. Di ako nag-model sa community ko. Di ako nag-model sa company ko. Search me, Lord God, and i-reveal mo sa akin any offensive way in me. And lead me in the way everlasting. Lord, i-lead mo ako makalaya rito para magamit mo ako sa iyong kaharian. Palakpakan natin si Lord. Kailan ka huling bold yung alam mo malinis ka? Kaya po, hindi po lahat po ng nagla-life retreat, sobrang bold niyan. Kakalinis lang ni Lord eh. But unti-unti nagiging shy ka? Kasi nadudumihan ka na naman. If you want to increase your boldness, then you need to increase your righteousness. Now, yung boldness po is different from self-righteousness and pride ha. Amen. Iba po yan. Hindi ko po sinasabing, di ba, iba po. Ang boldness po ay iba sa pride. Ang boldness po ay iba sa self-righteousness. Hindi mo alam kung nasaan yung saan nagagaling yung tapang. Hindi mo alam bakit may tapang ka sa loob, may tapang ka inside to share the good news. Walang harang, walang balakid. That's boldness. Amen? That's why we need to cut off compromise. Hindi talaga kayo gagamitin, Lord, kung may compromise pa. Sorry, kapatid. Hindi talaga kayo gagamitin ni Lord kung may mga ungodly relationships tayo. Okay? O kung alam mo na nasa isang sitwasyon ka na dapat wala ka naman doon. Kung may ginagawa ka na isang bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. If you want to have that renewed sense of boldness, then ask God, Lord, search my heart. At kung ano man na na-screen sa puso mo, you repent and tell the Lord, Lord, I'm not coming back. I'm gonna choose anointing than sin. I'm gonna choose boldness than sin. I'm gonna choose power than sin. Then we will become bold as a lion. Alam niyo po, ang gusto ng kalaban is this eh. Ang gusto ng kalaban is to make us fight sin, to keep us away from fighting souls.
Ang gusto ng kalaban is, sige, fokusan mo lang. Yung araw-araw, ang binabattle mo, yung kasalanan na yan. Kaya hindi ka nakakapag-focus sa pag-uwi ng souls. Ilang taon na yan? 10 taon na yan? Nilalabanan mo pa rin yan? Kapatid, mahina yan. Kaya lang hindi mo lang sinusuko. We can't focus on souls if we are focused on our sins. Kung focus pa, hindi ko sinasabing hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nadadapa. Pero kung hanggang ngayon may mga bagay ka pa rin na hindi sinusuko, kapatid, it's time to rise above sin. If our only battle is sin, na sinasabi ni Lord, nak, sayang, you're missing the point. Pwede bang everyday ang battle mo is for souls? Sana hindi lang ang battle natin ay puros, di ba, battle ng temptation, pero laban din para sa iba. Baka masyado na tayong distracted on working on ourselves na hindi na natin naisip ang iba. Na madaming diba, na madami rin nangangailangan ng tulong natin. Okay, ayusin ang sarili. As matter of fact, ina-advocate ko po yan na magpahinga rin. Amen. Amen. Hello, pahinga rin po tayo. Kasi baka napapabayaan na natin ang ating mga sarili. At hindi ko rin sinasabi maging perfect tayo kasi wala namang perfect. Pero sinasabi ko, mahihirapan tayo maging bold kung may mga compromises tayo sa buhay. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Wala na po akong oras. Come on, mas malakas sa palakpak. Madaming namatay na hindi nila alam, kaya nilang lumipad ng katulad ng isang agila. Pero napaniwala silang makakalipad lang ako kasing taas ng isang chicken o ng isang ibon. Kapatid, all of us can be powerful beings. Hindi ko sinabi yan, sinabi ni Lord yan. Dami namatay na nanonood lang sila sa mga taong ginagamit ni Lord nang hindi nila alam, pwede rin silang gamitin ni Lord. Ayoko magpastor. Hindi natin pinag-uusapan dito pagpapastor. Labas ang pagpapastor po dito. Hindi naman sinabing, and you will be a pastor. Hindi na sabi niya, and you will receive power. Diba? Hello? But the Lord wants us to live a powerful life. Amen. At hindi tayo magiging bold unless mayroon tayong mga compromises. Sino rito magsasabing, ayoko na? Hindi kay Lord, ha? Sino dito magsasabing, ayoko na sa kasalanan? Gusto kong piliin ang buhay na ginagamit ako ng Panginoon. Boldly. Hello? Sino nakikita ang sarili niya nagpapalayas ng demonyo? Hindi ka makapagpalayas ng demonyo. Tanong mo sa akin, bakit? Naku, baka pag pinalayas ko yan, baka i-expose ng demonyo yung kasalanan ko. Ang daming ganyan eh. Tinitrain ko mag-deliverance. Natatakot, wag po ako. Bakit? Baka expose ako. Wag mo akong palayasin. Alam ko, ginawa mo kagabi. Ako ganyan eh. Nagtitrain din ako ng deliverance dati. Sabi ko, Lord, parang I'm not qualified. Bakit baka ma-expose ako? Mahihiya ka, matatakot ka talaga. Hindi ka makakapagpalayas ng demonyo. Bakit? Kasi alam mong may compromises ka eh. Pero sino dito gusto talaga maging confident? Makita niya sarili na papalayas ng demonyo. Pag ang pastor mo, sino gusto? Diba? Na sige, tuturuan ko magpalayas ng demonyo. Ako, pastor! Bakit confident? Bakit bold? Alam niya eh. Alam niya. Wala siyang compromise. Ako, pastor. Sige. Amen. Naalala ko po si Pas Awin kasi yan, nasa Japan. Yan. Si Pas Awin, first time niya mag-deliverance. Nung nakita po niya na lumalayas ang demonyo sa kanyang declaration, umiyak. Sabi niya, totoo ba to? Na lahat ang dinedeclare ko, sumusunod ang demonyo. Sabi ko, pangit ng iyak mo ka na umiyak. Kakaasiwa, pangit.
Sabi, ang pangit. Sabi niya, at nakita pa daw siya ng demonyo, nag-iilaw ko. Nagulat siya na nag-iilaw ako. I wanna tell you, takot ang demonyo sa inyo. Hello? Kaya lang, wala tayong lakas ng loob, palayasin sila. Huwag kang mag-alala, hindi naman nila alam ng demonyo. Hindi naman sila all-knowing. Pero yung lakas ng loob, nahuhugot mo kung alam mo na hindi ka sakang kay Lord Number 2, wala na po akong oras. If you wanna be bold, second is be moved with compassion. Taasa kami na gusto maging bold. Be moved with compassion. Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Alam niyo po, sige, mamaya ko na ikikwento. But importante po itong compassion to make us bold. Kailan yung huling inisip mo saan pupunta ang mga mahal mo sa buhay? Kailan yung huling inisip mo saan pupunta mga kaibigan mo, ang campus mo, ang mga tao sa paligid mo? Kailan yung huli mong inisip yun? Hindi lang yung pupuntahan nila, pero yung present condition nila, kung gaano kamiserable ang marriage nila, kung gaano miserable ang buhay nila, kung gaano ka-depressed, kadilim ang kanilang mga buhay, kailan ka huling naawa? Hello? Kailan ka huling naawa? Nakakalungkot. Imbis na magkaroon tayo ng compassion, unang-una, sulat niyo po, we focus on our image. Imbis na magkaroon ka ng compassion, hindi ka kasi nakatingin sa kanila, nakatingin ka masyado sa sarili mo. Ang iniisip mo, ano kaya magiging tingin nila sa akin? Tignan mo yung sitwasyon nila, yung hindi yung magiging tingin nila sa'yo. Baka ang iniisip mo lagi yung magiging tingin nila sa'yo, rather than share the word of God that will set them free. Kapatid, from self to souls. Ako po, pag nagpipreach po ako dati, ngayon po medyo makapal na muks ko Makapal na mukha ko Ayan. Pero dati po, kinakabahan ako. Sabi ko, Lord, ba't ako magpipreach? Kinakabahan ako. Ano mo sabi ni Lord sa akin? Nak, ba't ka kakabahan? Kasi baka mapahiya ako, baka hindi naman sila matuwa sa akin. Alam ko na. Kaya ka kinakabahan is wala kang compassion. Ang focus mo is to impress than to impart. Kapag kakabahan ka, kaya hindi ko sinasabing huwag kang kabahan, pero may mga kakaibang kabe na alam mong dulot ng selfishness. At sinasabi nun, okay, kung hindi ka magpipreach, papaano sila? I think, anak, you are more concerned on people liking you. You are more concerned on impressing people. Kapag ang pag-ibig mo sa kaluluwa ay hinigitan na yung iyong pangangailangang magustuhan o kagustuhang magustuhan, boldness will abound. And so pagkatapos po nung tinuruan ako ng Panginoon, anak, you have a message to share. Stop looking at yourself and start looking at their condition. Meron kang kaibigan na depressed. Bakit hindi mo sharean ng gospel? Kasi baka, ano magiging tingin niya sa akin, kapatid? Selfish ka. Ang dami mo ng notes sa notebook mo. Bakit nahihiya kang i-share? Hello? 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 B, we feel incompetent. First, nakafocus tayo sa ating mga sarili. Second, is this we feel incompetent. Kasi paano kapag tanungin ako ng mga bagay na tanging pastor lang ang sasagot? I feel that I'm not equipped. Hello?
Feeling ko hindi pa ako trained. Okay ang training, kaya nga po tayo po ay nag-enroll, diba, sa School of Discipleship, Victorious Life, at Kainos Bible School. Importante po tayo ay matrain. But kung nasa harapan mo na kailangan ng kaligtasan, kailangan mo pa ba ng training yan? Hello? Kunyari, nasusunog ang bahay ninyo, yung 4 mong kapatid nandun sa loob. In Jesus' name, okay. Illustration lang po ito. Diba, pwede mo ba sabihin sa 4 mong mga kapatid na, hey, sisters, wait lang. Pagpapatrain muna ako, ha? Kailangan muna ako mag-undergo ng training how to save you from fire. This is national emergency. Kailangan ng training. Pero sandali lang, sana yung lack of training mo ay hindi ka pigilan para magkaroon ng compassion sa tao at ipag-pray yan. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. People are lost. People are condemned. They're guilty. Alam mo, pag guilty ka, ang hirap makatulog. Grabe po ang dilim, purposelessness, and especially the eternal punishment accompanied by sin. Kapatid, do not be ashamed of the gospel. The gospel is the power of God. And it can restore, heal, change, and save lives. Come on, palakpakan po natin si Lord. Sa tingin ko, ang kailangan natin, alam mo, puso. Baka puro musyo tayo. Baka wala na tayong puso. Naalala ko po, may isang snake, na siguro 12 feet 12 feet long yung snake. At hinahanap, this is a true story, hinahanap po yung snake na yon ng mga taga-Amerika at that time because that snake was so dangerous. That's isang araw, nakita nila yung snake na patay katabi ng isang mamakat at ng kanyang anak na kuting. At nakita nila ayon sa investigasyon na ang nakapatay ay si mamakat. Hindi natin alam bakit. Pero napatay ni Mama Cat yung snake. Maybe because of love. Amen. Save souls. Amen. At kung hindi ikaw, kapatid, sino? That's why sinasabi ng Lord, as we go, sabi niya, as we go, make disciples. As you do life, as you go to school, as you go to work, make disciples. Hindi ko naman sinasabi, maging madaldal ka araw-araw. But ang focus mo is mag-model ako, magsasample ako, and eventually, baka makatulong ako rito sa 1 o 2. Hindi ko pwedeng hubarin yung pagiging Kristiyano ko. As a matter of fact, dinala ako dito. Bakit? Dahil Kristiyano ako at walang ibang makakatulong dito, kundi ako. Dahil dala-dala ko yung ultimate na tulong, and that is si Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, and the last 3 minutes is you pray for boldness. Paano po tayo magiging bold? Is we need to pray for it. Acts 4:29-31, sabi rito, now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Who wants boldness? We need to pray for it. As a life group, pray for boldness. As a church, during prayer works, pray for boldness. Do not just pray for souls to be saved and for open doors. Do not just pray for open doors in the campuses, in the corporate places. You pray for boldness. Kasi aanihin mo na may open door kung tayo ay hindi naman bold. Hello? Alam niyo po ba itong text po na ito, they have all the reasons to stop. Yung nagpapatay po kay Kristo ay binantaan po si Paul at si Peter dahil nagpagaling sila sa gate ng Beautiful, yung crippled man.
Okay, gumaling yon. At definitely, okay, galit na galit ang Sanhedrin at binalaan na sila na sige, ulitin nyo pa ito kung anong kinahinatnan ng inyong rabbi. Ganyan din ang kakahinatnan ninyo. They have all the reasons to stop. Hindi lang business sa school. Tayo kasi, di ba? Busy kasi ako eh. Hello? Busy kasi ako sa work eh. Ay grabe kasi ang travel schedule ko eh. Ito po talagang they have the reason to stop. Amen? That's why ang sabi ni Peter sa kanila, let's pray for boldness. And they prayed, Lord, tinatakot kami. Lord, binabantaan kami. Hindi pwede mawala ang boldness namin. Our boldness is our asset. Hindi lang power. Aanhin ko, alam namin may power kami, pero kung wala na kaming confidence, wala na kaming boldness, then hindi namin marirelease yung power mo sa tao. And so they prayed. They prayed and they were filled with the Holy Spirit. Alam niyo po, dito natin marirealize that boldness comes from the Lord. Hindi lang yung parang, hindi, sige, alam mo yun, hindi, magiging bold ako, hindi. It's not just positive thinking. I believe it's heavenly. We need God's intervention. We need the Holy Spirit's intervention. That's why we need to be prayerful. Kapag hindi ka nagpipray, di ka magiging bold. Wala na makakapagbigay sa'yo ng boldness kung di prayer. At sa prayer, diba, china-charge mo ang sarili mo ng banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa'yo ng power. At kapag alam mong kargado ka ng power, you will be bold. At puno ng banal na Espiritu Santo si Peter at si John na sinasagot nila ang interrogation ng council. At ang ganda ng kanilang mga binabato. Pambihira ang boldness sa kanilang mga buhay. Sabi nga nila, kini-question nyo kami dahil gumawa kami na mabuti, nagpagaling kami ng lumpo. Kini-question nyo kami dahil pinagaling namin yung lumpo. Sandali lang po, baka may problema na Boldness. That's why you pray every day, Lord, ako po, ako po yan ang prayer ko, Lord, may I continue to be bold. Because problema ng buhay, cares of life, nawawala yung boldness mo eh. Lord, help me to be bold. To continue to shine in my home, in my school, in my work. Lord, nakakahiya. Hindi na ako nagpapaka-Kristiyano sa community ko. Hindi na ako nagpapaka-Kristiyano sa school ko. Lord, tawarin mo ko. Hindi maayos ang buhay ko. My life is not in order. Because this is your great commission to me. I don't need to be a pastor. I don't need to be a full-time worker. I just need to be someone who is willing to help, who is compassionate enough to listen, to extend my helping hand and share what I have. Lord, ang tagal ko nang tinatago lang to. Lord, selfish ko naman. Ako lang yung blessed. Ako lang yung pinagaling mo. Ako lang nakakaranas ng sarap ng presensya mo. Ako lang nakakaintindi ng iyong salita. At ako lang yung ligtas. Lord, alisin mo yung selfishness sa akin. Lord, ang selfish ko na. Pumunta ako sa church para sa sarili ko. Hindi ko ito mapasa sa iba. Hindi ko maibigay sa iba. Ano nangyari na sa akin? Hindi magkamusta ng tao. Mag-pray sa tao. Lord, namanhid na ako. Lord, revive me. Give me boldness. We are just boldness away in winning our campus. Alam nyo ba ngayon? Alam mo, in the spiritual realm, ganito na ang status ng campuses. Sorry, mukha nakakatawa. Okay lang. Hindi ako concerned sa kung ma-impress kayo sa akin. Pero ganyan ang muka na, I want to know my purpose. I'm
thirsty about God. Give me. I'm thirsty, I'm hungry. At alam nila, pumupunta ka sa church, niyayain. Kahit di ka na mag-share, yayain mo lang. Yayain mo lang. Yayain mo lang. Pwede ka ba? May gig kami. Pwede ka ba? Magugulat ka. Hindi mo pa natatapos yung tanong, umuo na. Bakit tagal niya nang hinihintay? At last, in-invite din ako nito. Bakit di mo ini-invite? Yung nanay mo, tagal na naghihintay. Share mo ng gospel. Tagal ka nang hinihintay. Kasi hindi ako makakapag-preach. Kahit hindi na ikaw mag-preach, dali mo sa church, dali mo sa isang life group leader. Sana hindi ikaw ang maging harang. Amen. Kasi ang layo ng church, kapatid, may online church tayo. Set up a TV sa bahay ninyo, tapos gather your family. O manonood tayo 2 hours lang to. Hindi ikaw nag-preach. Nag-set up ka ng TV. Tapos nag-worship kayo together. After nyo mapanood yung word, nag-iyakan kayo. After nun, nag-pray together, nagkainan. Tapos. Wow. Amen. Anong saysay may maganda kang bahay? Walang Bible study dyan. Anong saysay na may business ka kung hindi mo pinapagamit sa Panginoon? We are just boldness away in winning our campus, in winning our community, in winning our workplaces. Amen. For the Lord. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. The Great Commission, the last commission of the Lord, the last words of Christ to us is this: you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, because I expect you to witness. To witness is to share what you know, and literally what you have witnessed. Share mo. Share, wag mong itago. I-share mo sa iba. At hayaan mo ang kapangyarihan ng gospel magbago sa tao. Hindi naman ikaw magbabago. At hayaan mo si Holy Spirit as you speak the word. Bring about, regeneration o ano man na i-release niya. Thank you, Jesus. Come on, close your eyes right now. Amen. And I want you to pray, Father, kung convinced ka ha, Lord, balik mo yung boldness ko. Lord, ibalik mo yung boldness ko. Come on, I want you to pray right now. Lord, balik mo yung boldness ko. And this is something na hindi ko kayang gawin, but this is something na kaya mong gawin sa buhay ko. Come on, ask the Lord right now. Come on. Ask the Lord, Lord, give me boldness. Thank you, Jesus. I want more of you, God. More of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Panginoon, search our hearts. Pinapayagan ka namin i-x-ray ang aming mga puso. And i-reveal mo sa amin ano nang nangyari sa aming mga buhay. We became cold, Lord God. We became apathetic. We became selfish, God.
We became so shy. We became timid. Lord, scan our hearts. Baka ang ginawa na ng mundo sa amin ay ginawa na talaga kaming worldly. Nakalimutan na namin ang status ng taong hindi ka nakilala. Ang dami na rito, Panginoon, ang inahabol nila ay mga bagay na hinahabol ng mga tao sa mundo. At hindi ka na namin inuuna sa aming mga buhay. Lord, search our hearts, Lord God. And today, Lord, sa totoo lang, we want to be powerful people. Lord, sa totoo lang, we want to be anointed for this task. Lord, yes, Lord, salamat sa blessings. Pero may purpose ang mga blessings. Ayaw lang namin maging wealthy. Ayaw lang namin maging successful. Ayaw lang namin maging mayaman. Ayaw lang namin maging milyonaryo. Pero wala kaming purpose. Pero hindi kami nag-i-impact sa eternity. Pero wala kami natutulunghang tao. Kung walang nababagong tao sa aming buhay, sa aming marriage, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, today we are convinced and we are saying, Lord, andito ako. Gusto kong magpagamit sa iyo. Gusto ko ng buhay na may purpose. Lord, ayaw ko ng buhay, Lord God, na walang impact. Lord, the purpose of power is for souls to be saved through me. And here I am, Lord God. I'm receiving that power again. I am receiving anointing again. Kung gusto mo, mas gusto ni Lord na ma-receive mo ang kapangyarihan niya. Hindi yan para sa isang tao, para sa lahat yan. Kung tatanggapin mo, kung gusto mo simula ngayon, ikaw ay magpagamit na sa Diyos. Kapatid, okay na umupo sa church, pero hindi ka hanggang dyan lang. Okay na tumanggap sa church, pero alam niyo po ba na ang church ay hindi tumawag tumanggap, ang church ay tinawag para magbigay. Ang church ay hindi tinawag lang for self-development. Ang church ay tinawag for world transformation. Tayo lamang ang institusyon. Wala nang plan B si Lord. We are the plan A of God that will transform this nation, that will save souls from hell, that will bring about evangelization in this world. Walang iba kundi ang kanyang simbahan. And so, sinasabi ni Lord, kung may pinakamakapangyarihang tao, ang simbahan ko yun. Basta gusto mo yung kapangyarihan, gagamitin mo yung kapangyarihan for you to save lives. You will kill giants like David. You will win this nation, your world, like Esther. Like Daniel, you can turn your world upside down. Like Joshua, lahat ng pupuntahan mo, basta bold enough ka, nadalhin yan sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yan sa'yo. Stop living an ordinary life and start living a purposeful life. Start saying yes to the call of God. And start receiving Acts 1:8, and you will receive power. When the Holy Spirit comes upon you, receive that in your life. Nanay ka man, you will receive power. Tatay ka man, you will receive power. Empleyado ka, you will receive power. Nagigitara ka sa church, you will receive power. Nagpa-PowerPoint ka sa church, you will receive power. Dancer ka sa church, you will receive power. Business owner ka, you will receive power. Estudyante ka, you will receive power. Boss ka, you will receive power. Artista ka, para saan yan? You will receive power. Athlete ka, para saan yan? That's not for yourself. You will receive power. Subukan ninyong i-alam
inyong mga buhay. Spiritualize ang mga bagay-bagay. Unahin nyo si Lord at ang kanyang gawain. Everything will be added unto you. Lord, ang bigat ng buhay namin. Lord, sa pangalan ni Jesus, gagaan yan. Hindi ko sinasabing walang problema. Pero Panginoon, yung aming mental health, spiritual health, emotional health, Lord God, gagaan, Panginoon. Inaalis mo yung confusion. Inaalis mo yung confusion. Inaalis mo yung bigat, Panginoon. Dulot ng aming pagsuway sa aming calling. Dulot ng hindi pag-una sa'yo, Panginoon. Hayaan mo kami bilang pamilya, bilang mag-asawa, mag-desisyon. Sige, honey. Mga anak, tay, nay, maglilingkod tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, worship the Lord. I want more. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Sige. Tapos na po ako. Raise your hands. Lord, the God of power, Holy Spirit, fill them, fill this place, fill their hearts, fill their lives with power. In the mighty name of Jesus, as they say yes to their call of evangelizing the people around them, fill them with power. Receive anointing. Come on. Receive power. Come on. You are never the same. Iba sa inyo galing pang probinsya, galing pa sa ibang lugar. Andito kayo to be empowered. Lalabas kayo na kayo ay equipped with power. Receive it in the mighty name of, receive it in Jesus' name. And right now, I also pray for boldness. God, give all of us boldness. Give us all of us boldness at makikita namin yung pagkakaiba sa aming buhay pagkatapos ng session na ito, that we are bold enough to pray. We are bold enough to touch lives. We are bold enough, Lord God, to share your word. Lord, we receive boldness. Come on, receive boldness. Nanay, tatay, receive boldness. Youth, receive boldness. Mga nagtatrabaho, come on, receive boldness. Thank you, Lord. We receive it, Lord. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Come on, pinakamalakas sa palakpak. Amen. Get a partner, yakapin mo. Come on, yakapin mo. Woo! Down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Thank you, Jesus. Amen. Lahat ng new friends, taas ang kamay. Amen. May katabi ka bang new friend? Patong mo yung kamay mo sa shoulder niya. Pag-pray natin. Taas ang kamay ng first time mo umattend sa church na ito. Come on, raise your hand. Raise your hand. Sige po. Oh, wow. Palakpakan natin. Welcome. Welcome, welcome sa church. Meron pa bang new friend? Amen. Kung katabi mo yung nagtaas ng kamay, sige, patong mo yung iyong kamay sa shoulder niya. Lord, wala nang matinding regalo na maibibigay namin sa aming buhay, kundi ang kaligtasan. Lord, pwedeng ang dami na namin na trabaho, bahay, lupa, kotse, popularity. Pero kung hindi namin matatrabaho ang aming salvation, ang aming kaligtasan, then what's the point? And the good news is may trumabaho na at tapos na siya. At ang kailangan na lang namin tanggapin ito sa aming mga buhay dahil namatay na siya para sa amin.
Sige, sundan mo ko sa panalangin. Sabi mo, Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon na tagapagligtas. At simula ngayon, sayong-sayo na ako. Ayusin mo yung buhay ko dahil binibigay ko lahat sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Enjoy your new family. Amen. Let us guide you in your newfound faith. Amen. Taas ang kamay ng blessed na bless. Okay, raise your hands. May the Lord bless you. Keep you. Make His face shine upon you. May He be gracious to you and give you peace. May you be bold and be filled with the Holy Spirit as you impact your world. Go, you're never the same. Go, sin no more. Go, bold people, arise, shine, for you are the light of the world. See you next week. God bless you.